Alam mo ba na libu-libong tao ang nasasaktan o nawawalan ng buhay kada taon dahil sa drug overdose? Hindi lahat ng overdose ay halata agad. Minsan akala mo pagod lang o tulog lang ang tao. Pero sa totoo lang, ang katawan ay nagbibigay ng mga senyales bago maging critical. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 15 warning signs ng drug overdose. At matututo ka rin ng basic first aid tips na pwede mong gawin habang hinihintay ang emergency services. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang kaalamang ito ay maaaring magligtas ng buhay, baka sa isang kaibigan, pamilya, o kahit sa sarili mo. Number 1, hirap sa paghinga or difficulty of breathing. Bakit nangyayari ito? Kapag sobra ang droga sa katawan, ang mga central nervous system depressants tulad ng opioids ay direktang naapektuhan ng brainstem. Ang bahagi ng utak na kumukontrol sa respiratory rhythm, pinapabagal ng droga ang signal mula sa utak patungo sa diaphragm at intercostal muscles. Kaya mabagal o humihinto ang paghinga. Sa sobrang kaso, humihinto ang oxygen supply sa utak at puso, na pwede magdulot ng brain damage o cardiac arrest. Minsan, ang respiratory muscles ay napapahina rin, kaya hindi nakakagawa ng sapat na hininga kahit conscious pa ang tao. Kapag nakakita ka ng kaibigan o nangyari sa'yo, nangyari sa kapamilya mo, agad na tawagan ng emergency kung huminto ang paghinga or nahihirapan huminga, gawin ng CPR at recovery position, bantayan ng vital signs. Number 2, hindi magising o unconscious. Bakit nangyayari ito? Ang overdose ay nagdudulot ng malakas na suppression ng central nervous system. Kapag masyadong mataas ang drug concentration sa dugo, ang neurons sa utak ay nagiging underreactive o hindi na nagpapadala ng signals. At dahil dito, hindi na makakagawa ng normal brain function tulad ng paghinga, heart control, o awareness. Ang unconsciousness ay isang survival mechanism ng katawan, pero delikado kung hindi agad maaagapan. Kapag nangyari ito sa pamilya mo, sa kapatid mo, o kahit sa kaibigan mo, ang first aid na gagawin dito ay recovery position at babantayan ng vital signs, tawagan ng emergency services agad. Number 3, labis na antok o lutang. Ito yung tinatawag nilang extreme drowsiness. Bakit nangyayari ito? Ang mga depressant at sedative drugs ay nagbabago ng neurotransmitter activity sa utak, lalo na ang GABA at dopamine pathways. Pinapabagal nito ang brain activity kaya nagiging lethargic ang tao. Hindi niya kayang mag-focus o tumugon ng maayos sa stimuli. At pagdating sa physiological level, bumabagal din ang heart rate at breathing kaya may risk na mauwi sa unconsciousness. Kapag nangyari ito sa pamilya mo, kaibigan mo, nandito ang first aid, huwag pabayaan mag-isa. Bantayan ng respiratory alertness. Ilagay sa safe position. Number 4, mabagal o irregular na pagtibok ng puso. Heart irregularities. Bakit nangyayari ito? Ang overdose ay nagdudulot ng chemical imbalance sa cardiovascular system. Drugs na tulad ng stimulants o depressants ay nakakaapekto sa autonomic nervous system na nagre-regulate ng heart rate. Makakaranas ka nito, minsan bumabagal, ito yung tinatawag nilang bradycardia, at minsan bumibilis, ito naman yung tachycardia, o nagiging irregular ang pagtibok ng puso. Ang imbalance ng electrolytes dulot ng overdose ay nakakaapekto rin sa electrical conduction ng puso. At kung ikaw hindi ka first time sa ganitong sitwasyon, marunong ka sa first aid, ang una mong gagawin ay monitor pulse. Prepare for CPR. Tawagan ng emergency services. Number 5, pamumutla o pagiging asul ng labi at kuko. Ito yung tinatawag na cyanosis pale skin. At bakit nangyayari ito? Ang labis na droga or drugs ay nagpapabagal ng paghinga at circulation kaya ang oxygen sa dugo ay bumababa o hypoxia. Dahil ang katawan ay nag-iiwan ng signal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng blue o pale na balat, labi at kuko. Ang hypoxia ay direktang nakakaapekto sa utak at puso. At kung hindi maaagapan, pwede itong magdulot ng permanenteng brain damage o kamatayan. At kapag naranasan mo ito sa pamilya mo, partner mo, ang first aid na gagawin mo dito ay recovery position. Monitor mo yung vital signs at tumawag ng emergency. Number 6, pagsusuka o pagkahilo, nausea and vomiting. Bakit ito nangyayari? Ang digestive system at liver ay sinusubukang ilabas ang toxin sa katawan. Dahil ang sobrang chemical sa utak ay nakakaapekto rin sa vomiting center sa medula. Kaya ito nagdudulot ng pagsusuka. Ang dehydration, electrolyte imbalance at hypotension ay karaniwang kasabay ng sintomas na ito. At kapag nangyari ito sa partner mo, magulang mo, kaibigan mo, ang first aid na gagawin mo dito ay recovery position.
tapos airway clear, lalo na kung marunong ka mag-first aid, yan. Importante pa rin talaga ang first aid sa tao. Kung may mga seminar na may first aid, pwede kayong sumali doon at magpasa ng requirements para makasali. Kasi makakatulong yan sa buhay ninyo at saka lagi ninyong tatandaan lahat ng mga pinag-aaralan kapag sumali kayo. Pagkatapos ninyo mag-airway clear, tawagan ng emergency. Number 7, convulsion o seizure. Bakit nangyayari ito? Ang overdose ay nagdudulot ng abnormal electrical activity sa utak. Ang mga stimulants o high doses ng drugs ay pwedeng mag-overstimulate ng neurons o disrupt inhibitors ng signals. Madalas itong nangyayari sa mga mahihilig uminom ng high doses na walang reseta ng doktor. Kaya nagkakaroon ng uncontrolled convulsions. Kaya importante kapag marunong ka talaga sa first aid, nangyari ito sa partner mo, kaibigan mo, huwag pigilan ang paggalaw kapag nagkaroon ng seizure or convulsion. Alisin ang delikadong bagay, tawagan ng emergency services agad. Number 8, sobrang pagpapawis o lamig ng katawan. Bakit nangyayari ito? Ang central nervous system ay nakakaapekto sa autonomic nervous system na nagre-regulate ng body temperature. Drugs ay pwedeng magdulot ng hypothermia o hyperthermia kapag naapektuhan ang thermoregulation, kung saan ang body ay nawawalan ng ability na panatilihin ang tamang temperatura or temperature. Kaya nakakaranas ng labis na pagpapawis o malamig na balat. Ang first aid dito ay panatilihing komportable yung pasyente ninyo kung magulang niyo man o kaibigan yan. Maglagay ng blanket o mild cooling at bantayan ng vital signs. Number 9, pagiging agresibo o hallucinations. Bakit nangyayari ito? Ang overdose ay nagbabago ng chemical balance sa utak, lalo na sa dopamine at saka serotonin levels, na responsable sa mood at perception. Ang mga gamot na ito ay pwedeng magdulot ng paranoia, extreme fear o hallucinations. At kapag naranasan ito ng pamilya mo, partner mo, kaibigan mo, panatilihing ligtas ang mga tao sa paligid. Huwag makipagtalo at tumawag agad ng emergency. Number 10, pagkawala ng kontrol sa katawan o lost coordination. Bakit nangyayari ito? Ang motor cortex at cerebellum sa utak ay naaapektuhan ng droga or ng drugs. Kaya hindi makaka-coordinate ang galaw ng katawan, resulta fall risk, injuries, or poor mobility. Ang first aid na gagawin mo dito ay safe position. Huwag pabayaang maglakad, bantayan hanggang dumating ang tulong. Number 11, malalang pagbabago ng ugali o mood swings. Yan, nangyayari din to, nagkakaroon ng mood swings. Bakit nangyayari ito? Drugs interfere sa neurotransmitters tulad ng serotonin at GABA. Kaya nagiging unstable ang emotions. Ang sudden mood swings ay biological response sa chemical imbalance. Kapag naranasan nyo ito sa pamilya nyo, kaibigan nyo, ang first aid dito ay panatilihing ligtas, bantayan ng behavior at physical symptoms. Tumawag agad ng emergency kung malala na or lumala na. Number 12, tumingin din kayo sa mata kapag may drug overdose. Hindi normal ang pupil reaction o dilated o constricted ang pupil niya. Bakit nangyayari ito? Drugs affect autonomic nervous system na kumukontrol sa pupil dilation at contraction. Ang size ng reaction ng pupil ay nagbibigay ng clue sa drug type at severity. Kapag naranasan nyo ito o naranasan ng kapamilya ninyo, ang first aid ay mahalaga talaga. Ang una nyong gagawin ay observe with other symptoms. Tawagan agad ang emergency. Mahalaga ito lalo na dun sa mga nakapag-aral ng first aid o nakapag-aral ng medical. Number 13, pagiging putla o mapusyaw na balat, pale skin. Bakit nangyayari ito? Poor circulation at hypoxia mula sa slow breathing at low oxygen. Makikita ito sa balat, magiging pale o waxy bilang protective signal. Kapag may napansin kayong ganito na alam ninyo, mahilig sa mga high dose na gamot, ang first aid dito ay safe position. Monitor yung vital signs and tumawag ng emergency. Number 14, hypothermia o overheating. Bakit nangyayari ito? Overdose disrupt hypothalamus, affecting thermoregulation. Pwede magresulta sa extreme body temperature at metabolic stress at organ failure. Kapag nangyari ito sa pamilya mo, partner mo, na mahilig sa mga high dose, yung walang reseta ng doktor, ang first aid dito ay blanket o mild cooling. Yan, i-monitor ang temperature, tawagan ng emergency agad. Number 15, pagkakaroon ng malubhang lagnat o infection. Bakit nangyayari ito? Overdose weakens immune system. High doses ng droga or drugs ay stress sa katawan at organs. Kaya madaling magkaroon ng infection or ma-infect. Kapag nangyari ito sa mahal mo sa buhay,
Ang first aid dito ay tawagan ng doktor or emergency. I-monitor ang symptoms, tapos i-ensure ang hydration kapag conscious siya. Pag sinabing i-ensure yung hydration, painumin niyo siya ng tubig, lalo na kapag gising naman siya. Yun yung mahalaga kapag nakaranas nito. Yan ang 15 warning signs ng drug overdose. Palaging tatandaan, ang drug overdose ay hindi pinipili ang edad o estado sa buhay. Pwede itong mangyari sa mayaman, mahirap, yung mga mahihilig uminom ng mga high dose na mga gamot, lalo na dun sa mga nabanggit ko. At kung natutunan mo ang mga senyales na ito, i-share sa pamilya at kaibigan, baka isang araw ang kaalamang ito ay makapagligtas ng buhay. At kung gusto mo pang matuto sa mga ganitong life-saving knowledge, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa lagi pang update. Laging tatandaan, kaalaman ay kapangyarihan at minsan ito rin ang susi para makapagligtas ng buhay.